Sa mga susunod na videos, ating aalamin ang dalawa sa pinakamahalagang konsepto sa pag-aaral ng economics, ang supply at demand. Ating uumpisahan ang video na ito sa pag-aaral ng demand. Ang demand ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na gusto at kayang bilhin ng mamimili sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Higit na mauunawaan ang konsepto ng demand sa pamamagitan ng demand schedule. Ang demand schedule ay isang talaan na nagpapakita ng dami na kaya at gustong bilhin ng mga mamimili sa iba't ibang presyo. Ito ang halimbawa ng demand schedule para sa candy. Kung ang presyo ng candy ay 5 piso, ang quantity demanded ay magiging 10. Kung ito ay bababa sa 4 na piso, ang quantity demanded ay magiging 20. Kung ito ay tuluyang bababa at magiging 3 piso, ang quantity demanded ay magiging 30. Kung ang presyo ng candy ay magiging 2 piso, ang quantity demanded ay tataas at magiging 40. Kung ang presyo ng candy ay magiging piso na lamang, ang quantity demanded ay tuluyang tataas at magiging 50. Kung ang candy ay magiging libre na lang para sa lahat, ang quantity demanded ay magiging 60. Kung iyong mapapansin, tumataas ang quantity demanded sa pagbaba ng presyo. Ito ay dahil sa batas ng demand. Isinasaad ng batas ng demand na mayroong inverse o magkasalungat na ugnayan ang presyo sa quantity demanded ng isang produkto. Kapag tumaas ang presyo, bumababa ang dami ng gusto at kayang bilhin. At kapag bumababa naman ang presyo, tataas ang dami ng gusto at kayang bilhin. Ceteris paribus. Ano ang ceteris paribus? Ang ceteris paribus ay nangangahulugang ipinagpapalagay na ang presyo lamang ang salik na nakaaapekto sa pagbabago ng quantity demanded, habang ang ibang salik ay hindi nagbabago o nakakaapekto rito. Maliban sa demand schedule, maipapakita rin ang ugnayan ng presyo sa quantity demanded sa pamamagitan ng isang diagram o graph. Ito ay tinatawag na demand curve. Ito ay isang grapikong paglalarawan ng ugnayan ng presyo at quantity demanded. Ang paggawa ng graph mula sa demand schedule ay para lamang paksa sa mathematics na pagplot sa Cartesian plane. Ating gagawa ng demand curve ang demand schedule kanina. Aking ipapakita ang paggawa ng demand curve base sa demand schedule kanina, ang demand schedule para sa candy. Inyong tandaan na may dalawang axis sa Cartesian plane. Itong konseptong ito ay hinihiram natin sa mathematics. Ang x-axis o ang horizontal line ng plane, ng Cartesian plane, at ang y-axis o ang vertical line ng Cartesian plane. Sa economics, hindi natin ilalagay ang x-axis at y-axis na salita. Ito ay ipapalit natin sa presyo at quantity demanded. Parating tandaan na ang presyo ay nasa y-axis. Kaya pwede natin itong i-label na P. Ang y-axis ay ang presyo at ito ay letter P. Ang quantity demanded naman o QD ay nasa x-axis, kaya pwede natin itong i-label na Q. Upang magawa ang demand curve ng demand schedule para sa candy, kailangan nating i-plot ang price o presyo at quantity demanded. Ating lagyan ng numero ang mga points sa Cartesian plane na ito. Ito ay 0, 10, 20, 30, 40, 50. Ang price naman ay 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Ating i-plot ang mga points sa Cartesian plane na ito upang magawa ang demand curve. Kapag ang price o ang presyo ay 5 piso, ang quantity demanded ay 10. Maaari tayong gumamit ng ibang kulay para mas madali nating maintindihan.
So kapag ang presyo ay 5 piso, ang quantity demanded ay 10. Kapag ang presyo naman ay 4 na piso, ang quantity demanded ay 20. Kapag ang presyo ng candy ay 3 piso, ang quantity demanded ay 30. Kapag ang candy ay 2 piso na lamang, ang quantity demanded ay 40. At kapag ang presyo ng candy ay piso na lamang, ang quantity demanded ay 50. Ating idagdag ang unit kapag ang presyo ng candy ay libre. Kapag ang candy ay libre na lamang, ang quantity demanded ay 60. Maaari nating i-plot pa yan. Ayan. Kapag na-plot na ang presyo at ang quantity demanded, maaari na nating pagkabit-kabitin lang ang mga puntos na ito. Ayan. Kapag napagkabit-kabit na ang mga puntos na ito, ikaw ay makakagawa na ng isang demand curve. Ang demand curve ay nagpapakita ng inverse na relationship or inverse na relasyon ng price at quantity demanded. Ipinapakita nito na kapag tumataas ang presyo, kapag mataas ang presyo ng bilihin, ang quantity demanded ay mababa lamang. At habang pababa ng pababa ang presyo ng mga bilihin, ang quantity demanded naman ay tumataas. Ito ang dahilan kung bakit downward sloping o pababa ang kurbang nagawa ng demand. Isa pang konsepto na kailangan mong matutunan ay ang demand function. Ang demand function ay ang matematikong pagpapakita sa ugnayan ng presyo at quantity demanded. Maaari itong ipakita sa equation na QD is equal to A minus BP, kung saan ang QD ay ang quantity demanded, ang P ay ang presyo, ang A ay ang intercept o ang bilang ng QD kung ang presyo ay 0, ang B naman ay ang slope, na may mapakita sa formula na change in QD over change in P. Ang triangle na makikita sa formula ng B ay tinatawag na pagbabago sa quantity demanded at pagbabago sa presyo. Ang slope ay nagpapakita ng pagbabago sa quantity demanded sa bawat pisong pagbabago sa presyo. Upang mapatunayan na ang datos sa demand schedule at ang demand function ay iisa, ating susuriin at pag-aaralan ang komputasyon sa susunod na slide. Aking ipapakita ang ugnayan ng demand function sa demand schedule. Tandaan na ang demand function ay QD is equal to A minus B, P, kung saan ang QD ay ang quantity demanded, ang P ay ang presyo, ang A ay ang intercept o ang bilang ng QD kung ang presyo ay 0, at ang B naman ay ang slope o ang change in QD over change in P, o ang pagbabago ng quantity demanded sa bawat pagbabago ng presyo. Ngayon, ating subukan gamitin ang demand function kapag ang presyo ay 2 piso. Ano ang magiging quantity demanded kapag ang presyo ay 2 piso? QD is equal to A. Ano, base sa demand schedule, ano ang bilang ng quantity demanded kapag ang presyo ay 0? Ito ay 60. Ano naman ang B o ang slope? Paano naman natin makikita ang slope? Ating tignan ang demand schedule. Sa bawat pagbabago o sa bawat pagbaba ng presyo or bawat pagbabago ng presyo, ating tignan ang pagbabago sa quantity demanded. Iyong mapapansin na ang quantity demanded ay nagbabago ng 10.
nababawasan nito ng 10 piraso kapag tumataas ang presyo. Kaya, ang B o ang slope, ang pagbabago sa quantity demanded sa bawat pagbabago ng presyo ay 10. Ang presyo na tinatanong ay kapag ang candy ay 2 piso. Kaya multiply by 2. QD is equal to 60 minus 10 times 2. 60 minus 20. Ang quantity demanded kapag ang presyo ay 2 piso ay 40. Ito ay tama. Gamitin naman natin ang formula ng demand function kapag ang presyo ay 4 piso. Ano ang magiging quantity demanded? Muli, ang formula, QD is equal to A, ang intercept o ang bilang ng QD kung ang presyo ay 0. Tandaan, dito, base sa demand schedule, ang QD kapag ang presyo ay 0 ay 60. 60 minus, ano ang pagbabago sa quantity demanded kapag nagbabago ang presyo? Ito ay nagbabago ng sa bilang na 10. Minus 10 multiplied by ano ang presyo na hinihingi kapag 4 na piso. QD is equal to 60 minus 40. Ang quantity demanded kapag ang presyo ay 4 na piso ay 20. Tignan kung ito ay tama sa demand schedule. Kapag ang presyo ay 4 na piso, ang quantity demanded ay 20. Huling halimbawa, kapag ang presyo naman ay 5 piso, ano ang magiging quantity demanded? Gamit ang formula, QD is equal to ang A, ang intercept, ang bilang ng QD kapag ang presyo ay 0 ay 60. Minus ang B, ang slope o ang pagbabago sa quantity demanded. Kapag nagbabago ang presyo, ito ay nagbabago ng 10 piraso. Multiplied by presyo na tinatanong, 5 piso. QD is equal to 60 minus 50. Ang quantity demanded kapag ang presyo ay 5 piso ay 10 candy.